Mga minamahal ko pong kapatid kay Kristo, ngayon pong araw na ito ay muli po tayong tinipon para sa muling Lenten Recollection. Ang buhay ng tao ay parang isang paglalakbay. May mga pagkakataon na malinaw ang ating direksyon. Ngunit may mga pagkakataon din na tayo ay naliligaw sa gitna ng maraming alalahanin at problema. Minsan po ay nakalilimutan natin kung saan tayo tutungo. Mga kapatid, ang Kwaresma po ay paanyaya ng Diyos upang ituwid muli ang ating landas. Isa po sa pinakamagandang katotohanan ng ating pananampalataya ay ang Diyos ay laging naghihintay sa atin. Maaaring may mga pagkakataon na napalayo tayo sa Kanya. Maaaring naging abala tayo sa mga bagay ng mundo, sa trabaho, sa pera at sa mga alalahanin sa pamilya. Ngunit kahit kailan, hindi tayo po iniwan ng Diyos. Kahit gaano po tayo kalayo, isang hakbang lamang pabalik sa Diyos ay sapat upang magsimula muli. Mga kapatid po, minsan iniisip natin ang pagiging relihiyoso ay patungkol lamang sa pagsisimba, pagdarasal at pagsunod sa mga alituntunin. Opo, mahalaga nga po ang mga ito, ngunit higit pa rito ang hinahanap ng Diyos. Ang gusto po ng Diyos ay isang pusong nagmamahal. Maaaring nagsisimba tayo ngunit puno ng galit ang ating puso. Maaaring nagdarasal tayo ngunit hindi tayo marunong magpatawad. Mga kapatid, ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang nakikita sa panlabas. Ito rin ay nakikita kung paano tayo magmahal, magpatawad at magmalasakit sa kapwa. Isa sa pinakamahirap gawin bilang isang Kristiyano ay ang pagpapatawad. May mga taong nakasakit sa atin, may mga salitang binitawan na mahirap kalimutan. Minsan na iniisip natin na mas madaling magtanim ng sama ng loob kaysa magpatawad. Ngunit eto lang po ang tatandaan natin. Hindi magiging malaya ang ating puso hanggat hindi tayo marunong magpatawad. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang tama ang ginawa ng iba. Ibig mong sabihin nito ay pinipili natin palayain ang ating puso mula sa galit. Ngayon pong Kwaresma ay tinatawag tayo ng Diyos na bitawan ang mga galit na matagal na nating kinikimkim. Hindi po hinihingi ng Diyos na gumawa tayo agad ng malaking bagay. Minsan na hinahanap niya ay maliliit na kabutihan na ginagawa natin araw-araw. Halimbawa na lamang po ang pagiging mabait sa pamilya, pagiging tapat po natin sa mga trabaho, pagtulong po sa nangangailangan at pakikinig sa isang taong nalulungkot. Mga kapatid po, ang kabanalan ay nagsisimula sa mga simpleng gawa ng pag-ibig. Kapag po naririnig natin ang salitang Kwaresma ay minsan niisip natin agad ang sakripisyo at paghihirap. Ngunit ang tunay na mensahe ng Kwaresma ay pag-asa. Ang krus ni Jesus ay hindi nagtatapos sa kamatayan. Ito ay nagtatapos sa muling pagkabuhay. Ibig mong sabihin ito kahit gaano kahirap ang ating pinagdaraanan, ngayon po ay may liwanag na naghihintay sa dulo ng ating paglalakbay. Bago po tayo matapos, nais ko pong iwan sa inyo isang simpleng tanong na kung si Jesus ba ay dadaan ngayon sa ating buhay, makikilala ba niya ang ating puso bilang pusong nagmamahal sa Diyos at sa kapwa? Ito pong tanong na ito ay hindi para husgahan tayo, kundi para tulungan tayong magsimula muli. Naway sa pagtatapos, tayo po ay mananalangin sa ating Panginoon. Ama naming mapagmahal, salamat po sa sandaling ito ng katahimikan at pagninilay. Naway matulungan mo kaming makita ang mga bahagi ng aming buhay na kailangan pang baguhin. Bigyan mo kami ng pusong marunong magmahal, magpatawad at magtiwala sa iyo. Ngayon pong panahon ng Kwaresma ay maging pagkakataon para sa aming tunay na pagbabago sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, na naghahari kasama mo magpakailanman. Amen.
Sumainyo po ang Panginoon at sumainyo rin. Pagpalain po nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.